Isang buhay na katotohanan sa ating simbahan mula noon hanggang ngayon ay ang pagkalat ng maraming mga misyonero sa iba't ibang panig ng mundo. Dati-rati ang mga misyonero ay mga pari lamang, mga madre o mga reliyoso. Pero ngayon, pati mga laiko, mga pamilya, sila rin ay pumupunta na sa misyon. At ano ang kabuluhan o kahulugan para sa atin ng mga misyonerong ito? Ito'y nagpapatotoo lamang na hahanapin ng Diyos ang isang nawawala at iiwan ng 99 bilang pastol ng tanan. Ang mga misyonero nito'y kumakatawan sa pagpapastol at paghahanap ng mga maliliit, yung napapabayaan, naiiwanan, yung hindi na kilala si Jesucristo. Kaya yan ay isang realidad na hindi natin mapabubulaanan ng Diyos ay patuloy na tumatawag, nagsusugo ng mga tao na magmimisyon upang ipangalat ang mabuting balita at hanapin ang mga naliligaw, ang mga maliliit na tinatawag nating mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya isang mabuting balita ito para sa atin dahil may mga tao na bukas pa ang loob sa ganitong mga gawain habang maraming mga tao ang abala sa kanilang hanap buhay, sa pagpapamilya at marami pang iba na kanilang pinagkakaabalahan sa mundo, negosyo at kung ano pa. Meron mga tao talaga na ang buhay ay itinalaga na para sa Panginoon. At dahil tayo dito'y natutuwa, maging ang Panginoon sa Ebanghelyo ay natutuwa dahil nang matagpuan niya ang isang nawawala, ito'y kanyang kinalga at inilagay sa kanyang balikat upang iuwi muli dun sa grupo ng 99. Isang malaking kagalakan para sa Diyos ang matagpuan ng isang nawawala. Siguro sa ating mga tao, pwede tayo maging komportable na nandiyan naman yung 99, maayos naman sila, iisa lang naman yung nawawala, kaya pwede na nating kalimutan na may nawawala. Pero sa Diyos talagang hahanapin niya itong nawawalang ito. Kung tayo ay pag nawalan tayo ng ating mahal na mga pet o alaga tulad ng aso, ng pusa, talagang hinahanap natin, iniiyakan pa nga natin kung minsan ang kanilang pagkawala, lalo na kung sila'y namamatay. Di pat dapat ang malasakit natin ay hindi lamang sa mga hayop, kundi sa mga tao rin. Yan ay napakahalaga para sa atin dahil yung mga tao nagmamalasakit sa mga hayop, sila din dapat ay mapagmalasakit sa kapwa-tao. Hindi malupit sa kanilang pakikitungo sa kanila. Matutuwa sila kung meron silang nadala o kaya ay nailapit sa Panginoon. Yan ay misyon nating lahat. Hindi lamang yung mga sinugo ng simbahan o yung nag-volunteer na italaga ang sarili, kundi lahat tayo bilang mga binyagan ay sa totoo lang mga misyonero rin ito pwedeng ituring dahil tayo ay merong misyon mula kay Jesucristo. Kakaiba lang yun sa atin sapagkat tayo ay sumasaksi sa mabuting balita. Kahit saan tayo nanduroon, kahit anong ating ginagawa,
pwede nating pwede tayong maging saksing totoo ng Panginoon. At dahil dito, nagiging mas kakaiba ang tawag ng mga ordinaryong laiko na hindi naman pumupunta sa mga liblib na lugar. Bagamat grabe ang sakripisyo ng mga misyonero, kuminsan sila'y halos walang makain, nahihirapan, tinitiis nila ang lamig, gutom, kuminsan ay persecution sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Yun ay kanilang nababata, natatanggap sapagkat ang buhay nila ay nakatalaga na sa Panginoon. Sana'y magkaroon din tayo ng ganong awareness na kahit sa maliliit na paraan tayo ay makapaghanap din ng mga nawawala dahil napakaraming taong nawawala ngayon sa ating panahon. Maaaring kapitbahay, anak, mga kaanak o mga kaibigan, sadyang napakarami. Sabi nga, maraming aanihin kung kakaunti naman ang mag-aani. Kailangan natin ng maraming bukasyon, mga taong tutugon sa misyon ng paghahanap ng mga maliliit at nawawala. At ito ang ating panalangin sa araw na ito, na naway kasihan tayo ng Diyos ng Espiritu ng kababaang loob tulad ng sa bata upang mas makita natin ang ating misyon dahil ang tao na totoong nagmimisyon ay bumababa, hindi siya nasa itaas. Nakakasalamuha niya ang mga maliliit at hindi niya sila itinatangi na parang kakaiba sa Kanya. Kaya magpasalamat tayo ngayon sa Diyos sa biyayang ito ng Kanyang salita na patuloy niyang ipinapahayag sa atin upang tayo ay makatugon ng malaya sa Kanyang panawagang ito.